may grupo ng Kapgo na napunta sa Sulu upang kubkubin ang isla, at ang grupo na ito'y kasamahan ni Ferdinand Magellan, na ang grupong ito'y pinamumunuan ni Ferdinand Batulan. Sa paglalakad ng grupo, nakita nila na mga patay na tao na parang inatake ng mabangis na hayop at malalaking hayop o isang halimaw, sapagkat napansin nila ang mga patay na labas ang loob, laman ng loob ng katawan, labas ang mga bituka at gaya ng mga laman loob. Ang mga bangkay ay tuyot ang balat na parang sinipsip ng dugo. Ang mga patay, mayat mayay, inatake ng halimaw ang isa nilang kasamahan na sa likod. Ang bilis ng halimaw at hinila nito papunta sa ilalim ng lupa ang isa nilang kasamahan. At si Ferdinand Batulan ay nag-command na gumamit ng kumpas, teleskopyo na may sniper at radar para mamonitor at matris nila kung saan nagmumula ang halimaw. At makita nila ang halimaw at dadahan silang pumosisyon at nakadapa at nagtatago para hanapin ang halimaw. Tahimik nilang pinagmamasdan ang mga paligid kung saan naroroon ang halimaw. At unti-unti nakita ito ni Ferdinand Batulan sa pamamagitan ng radar na may kumpas at teleskopyo. At nakita niya ang isang halimaw na katulad ito ng paniki ang katawan. Balat na gaya ng boots na parang matigas. Ang balat na parang balat ng buwaya. At nalalagas ang buhok na parang kalbo na at nakakalbo. At parang walang buhok na kulot-kulot ng buhok. At ang mata nito'y bilog na gaya ng pusa na nakakatakot. At mahaba ang kuko at matutulis at matatalas. At mahaba ang mga kuko. Ito na siguro ang ginagamit na pang-atake niya sa tao. At ang baho nito'y sobrang baho. Amoy putok ang amoy ng halimaw nito. 50 meters, maamoy mo na ang amoy ng halimaw sapagkat hindi ito naliligo ang halimaw. Ang bilis kumilos at palipat-lipat ng puno na lumilipad, palipat-lipat gamit ang pakpak na gaya ng paniki. Na-confirm ito ni Ferdinand Batulan na ang halimaw ay tinatawag na berbalang. At si Ferdinand Batulan ay nagkaman upang gumamit ng mataas na klaseng baril gaya ng granada, armalite na may teleskopyo, mga missile at mga tangke de gira upang patayin ang halimaw. Mahirap ito matamaan ang halimaw. Ang berbalang nito ay mabilis kumilos at hindi nila makikita na tinatawag na invisible. At unti-unti naubos ang kasamahan ni Ferdinand Batulan at tuloy-tuloy ang gira nang umabot ng ilang araw. Si Ferdinand Batulan, ginamit niya ang kanyang natutunan nung nasa training pa nasa Kapgo. Gaya ng dapa at tanging tago lang ang depensa niya. Baril lang lumalabas habang binabaril niya yung mga kalaban na tinatawag na berbalang. Baril ng baril si Ferdinand Batulan habang siya ay nagtatago. At nauubos na yung mga kasamahan nila pagkat ito'y ginawang pulutan ng berbalang.
hanggang siya'y lamang ang natira na mag-isa na si Ferdinand Batulan. Kaya naisip ni Ferdinand Batulan na nakatakot sapagkat ang kalaban hindi basta-basta ang kalaban niya. Ito ay berbalang. Kaya naiyak si Ferdinand Batulan kung paano na kaya ang kanyang asawa maiiwan. Niisip na bahala na si kumpare sa kanyang asawa. At naisip niya na self-survival lamang ang makakaligtas sa kanya sapagkat wala nang magliligtas sa kanya. Mag-isa na lang siya. Kaya naisip niya na lumubog sa lubluban ng kalabaw para hindi siya makita. At naglagay siya ng uling sa mukha at lumublob para hindi siya makita ng kalaban. Inaisip niya na doon dumaan sa ilog upang hindi siya matunton ng berbalang. Ngunit ang berbalang ay patalon-talon, hindi makalipad. Nahihirapan ang berbalang. Ngunit nasundan pa rin si Ferdinand Batulan. Naisip ni Ferdinand Batulan na wag na lang sakupin ang lugar na yon, ang lugar ng Sulu Isla, sapagkat lugar ito ng mga berbalang. Naisip niya na hindi na lang kailangan niya ang mga honor o diploma na matanggap niya o anumang bigay sa kanya. Ang tanging maisip niya ay yaong maliligtas siya. Ngunit patuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtakas hanggang sa inatake siya ng berbalang. Ang berbalang ay sunod-sunod ang pag-atake sa kanya. Siya ay tinira sa katawan ng mamagitan ng kuko ng berbalang. At siya ay dumipinsa at ginamit niya ang kanyang natutunan nung nasa army pa siya. Yung mga training nung lumalaban siya sa UFC. Lahat ginamit niya upang dumipinsa siya sa berbalang na ito. At yung nasa kapgo siya, training, at noong Boy Scout siya. Ang berbalang na ito ay nangipagbuno siya hanggang ito'y tinamaan niya ng saksak sa katawan. At tuloy-tuloy ang atake niya. Ang berbalang ay napasigaw ng malakas at umabot sa buong isla ng Sulu. At narinig ito ng mga grupo ng mga mangyan, tribo ng mga mangyan. At sila'y dali-daling pumunta kung saan naroroon ang ingay. Ito pala ang mga tinatawag nating mangyan na pinamumunuan ni Dato Puti. Si Dato Puti ang leader ng mangyan. At dadali-dali nilang pinuntahan ang lugar kung saan nagmumula ang ingay na tunog ng aswang. Napakalakas ang tunog ng aswang. At ngayon, nakita nila noon si Ferdinand Batulan na nagipagbuno at nakipaglaban sa berbalang. Ngayon nakita nila may tinusok nila ang berbalang ng matulis na kawayan. At may dala silang mga asin. Sinabuyan nila ng asin ang berbalang na may bawang at saka luya, pagsaboy at mga paminta. At mayroon pang tumutusok sa berbalang nito. Kinuyog nila ang berbalang. Kinuyog ng mga kasamahan ng mga berbalang. At namatay ang berbalang sa pamamagitan ng asin, paminta, luya at lemongrass. Ngayon, naalala ni Ferdinand Batulan ang kahinaan ng berbalang sa pamamagitan lamang ito ng asin, hindi ng malakas na high power ng mga armas.
Asin paminta luya lang ang katapat ng Birbalang. Pagkapatay ng Birbalang, si Ferdinand Batulan ay nagpasalamat sa mga grupo ng kasamahan ni Dato Puti ng mga mangyan, kasamahan ng mga mangyan. At Ferdinand Batula ay hinang-hina, gutom na sakat gusto niya nang kumain ng lugaw at sa cup noodles sapagkat malapit na ang evacuation center. Si Ferdinand Batulan ay binuhat ng mga grupo ng mga mangyan sapagkat hindi siya makakalakad. At sa parangal ni Ferdinand Batulan, binigyan nila ang mangyan ng sombrero na ginagamit sa panggira o pangdigma, gaya ng sombrero ni Ferdinand Magellan. Yung ginamit ni Ferdinand Magellan sa mga panggira ay binigyan niya ang mga mangyan. At ang mangyan ay nagbigay rin sa kanya ng bahag bilang remembrance sa mga magkamangyanan na grupo. At ngayon, dinala na si Ferdinand Batulan sa evacuation center upang makarecover siya. Doon sa evacuation center ay pinakain siya ng lugaw at cup noodles at mga ayuda naruroon. Binigyan siya ng mga kumot, anuman pangailangan niya. Doon, biskwit, tapos mga dilata na sardinas na bigay ng gobyerno. Si Ferdinand Batulan, sa kanyang karangalan, binigyan siya ng ating bansa ng parangal. Binigyan sa mga maraming diploma at certification at mga plaque dito sa ating bansa. Sa kanyang katapangan at kanyang kabutihang ginawa at napatay niya yung Birbalang, ay binigyan siya ng mga gobyerno ng mga mga parangal gaya ng tupad at malasakit program at kung ano man. At nabigyan na rin siya ng mga gobyerno ng mga benepisyo. Libre check-up at libre at scholarship. Si Ferdinand Batulan, nang umuwi siya sa kanyang bansa, doon sa lugar ni Magellan, maraming siya natanggap ng mga award doon sa lugar ni Magellan. Si Batulan ay kasamahan ni Ferdinand Magellan noong unang panahon. Kaya si Ferdinand Batulan ay nabigyan ng parangal sa kanilang bansa na kung saan si Magellan ay naroon. Binigyan sa maraming mga award naroon, gaya ng pagtaas ng kanyang rangko na sa Navy, sapagkat si Batulan ay naging kasamahan ni Magellan sa paglalayag. Kaya nagiging opisyal siya ng general ng mga Philippine Navy doon sa kanilang bansa. Siya ang pinakamataas sa Navy na posisyon, si Ferdinand Batulan. At parangal sa kanya, nakatanggap siya ng maraming mga trophy at anumang matanggap siya doon. Tinaasan niya rin ang kanyang salary sapagkat sa kanyang karangalan ay maraming pang nakuha siyang mga honor at mga anumang parangal doon sa ibang bansa. Si Batulan ay kasamahan niya dati ni Magellan kung naglalayag pa papunta dito sa ating bansa. Kaya matalik na kaibigan niya ni Magellan si Batulan noong panahon nila. Kaya siya'y pumunta dito sa ating bansa upang kubkubin ang mga isla, upang sakupin nila. Si Batulan ay nagpasalamat at siya'y nakaligtas sa Birbalang.